Yeah, boy. That's the only 10 this movie's getting. Another one. What? Okay, my turn. God damn. Another one. Yeah, boy. Another one. Shut the fuck up. Another one. Another one. Oh, no, no. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Another one. They don't get lucky. Magandang umaga mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Sports Hub Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, ito panoorin natin isang exciting match between dito kay Efren Bata Reyes. Kalaban niya isang Japanese na napakahusay na pool master, no, na si Tatsuko Nishio. Isang 28 years old na pool master dito sa Japan, at kalaban niya isang batikan na 45 years old naman itong si Efren Bata Reyes. At dito nga makita natin nanalo sa lag itong si Nishio at meron siyang naipasok na bola. Ang kanilang laro ay 9 ball, race to 11 naman yung match nila, at winner's break, no, yung kanilang breaking format. Ginanap itong laban na ito noong 2003. Ito yung All Japan Championship Final. So makikita natin na sa final match na itong dalawa na ito. At pinaglalabanan nila dito yung halagang $25,000 US, no? Napakalaking pera na nito nung panahon na yan. At dito makikita natin isang Japanese pool master, kalaban niya si Efren Bata Reyes sa kanyang pick. So panoorin natin yung laban nitong dalawa na ito, kung sino magwawagi dito sa championship match. Panoorin natin mga kabilyard. Dito nga mukhang sumablay itong si Tatsuko Nishio sa kanyang kick shot, no, at hindi tinamaan itong ball number 2. Kaya may chance ngayon si Efren Reyes, ball in hand advantage. At tingnan natin kung ma-run out ni Reyes itong rack number 1 dahil napakaganda ng itong layout ng table. So panoorin natin ito mga kabilyard.
At dito nga tulad sa inaasahan, no, nasa last 2 ball na si Efren Reyes, aiming siya sa 8 dito sa corner pocket. At mukhang sabi nga ng marami, alamatis. At dito nga naipasok ni Reyes ang 8, last ball siya dito sa rack number 1. Mukhang makaka-first blood si Reyes dito sa kanilang laban ni Nisio. At ito nga, pasok yung 9. Ang zero score natin dito mga kabilang. At si Efren Reyes pa rin ang mag-break dito sa rack number 2. Kaya panoorin natin kung maka-break and run siya dito. Dito nga tulad ng inaasahan, no, mukhang makaka-break and run nga si Reyes dito sa rack number 2. Nasa 8 na siya at kontrolado niya yung tira at saka yung posisyon ng bola, no, dahil napakaganda ng angle na yan. Aiming siya ngayon sa last ball para sa rack number 2. Mukhang ito naka 2-0 na si Efren Reyes dito sa kalaban niyang Japanese Pool Master, no. Rack number 3, si Reyes pa rin ang magbe-break. At dito nga may pumasok na bola na naman sa side pocket at meron siyang available shot, pero konting humarang itong ball number 5, no, dito sa ball number 1. So kailangan pang i-kick shot ni Reyes ito or mag-push dito sa kanyang tira. Panoorin natin diskarte ni Reyes. Dito nga mukhang kinaliwa pa ni Efren Bata Reyes itong ball number 2, no? So makikita natin dito talagang isa rin sa mga tira ng Efren Reyes, isa siyang ambidextrous na Pool Master, no? Pero dito mukhang sumablay siya dahil hindi siya nakapagpisa at dumulas yung tira niya dito sa ball number 2. So intentional ba siyang hindi tinamaan doon or dumulas yung kanyang pisa? So, tingnan natin dito kung gawa ng paraan ito ni Tasoko Nisio. Mahusay yung pinakitang tira doon ni Nisio, no? At napakagaling din niyang mag-bank shot.
At dito nga meron siyang available shot sa next object ball. So panoorin natin kung maka-run out siya dito sa rack number 3. At dito nga tulad sa inaasahan, talagang napakahusay nitong Japanese Pool Master na ito. Nakita niyo naman yung pagpina niya doon sa 8, no? Talagang swak na swak doon sa corner pocket. Mahusay talaga ang kalaban ni Reyes na ito at talagang nakamatch para sa final match, no? Itong dalawa na ito. At aiming siya ngayon dito sa ball number 9. Last ball yan para sa rack number 3 para makapuntos naman si Tasuku Nishio dito sa kanilang laban. At dito mukhang precise yung kanyang pagtira, no? At yun nga, pasok ng 9. Kaya ang score natin dyan, si Tasuku Nishio pa rin ang magbe-break dito sa rack number 4. Maganda yung pagkaka-break na yan sa Tasuku Nishio. May pumasok na bola. At mayroon din siyang available shot dito sa next object ball. Mukha ba at mayroon bang chance na ma-run out ni Nishio itong rack number 4? Kaya subaybayan natin mga kabilyard. At dito sa tira niya na yan, sa 5, no, medyo makapal yung tira niya na yan kaya hindi pumasok. Nagkaroon tuloy ng chance itong si Efren Reyes dito sa rack number 4 para ma-steal niya itong rack number 4, no? Ang score natin ngayon ay 2-1, lamang si Reyes. So tingnan natin kung matapos ni Reyes itong table na ito dahil napakaganda ng layout ng table. So panoorin natin mga kabilyard.
dito nga tulad ng inaasahan, pasok ng 8. Mukhang maganda yung tira dyan ni Reyes. Last ball si Reyes dito sa rack number 4, no? At mukhang ma-steal niya nga itong laban na ito at itong game na ito kay Inicio. Pasok yung medyo 3-1 ang score natin, mga kaibigan, mga kabilang. At si Reyes pa rin ang nasa breaking advantage dito sa rack number 5. At dito nga tingnan natin kung maka-break and run siya, kaya subaybayan natin mga kabilyan. At dito nga medyo makapal yung tira na yun ni Reyes, kaya ito nag-clip lang sa corner pocket, no? At back to table kaagad itong si Inicio para sa isang steal rack. Panoorin natin kung run out niya itong rack number 5. At dito tulad ng inaasahan, no, hindi magpapatalo itong si Pasoko Inicio kay Efren Reyes. At meron din siyang mausay at magandang tira, no, sa mga pocketing niya, corner ball positioning at cue ball control. Talagang humahawig siya dito kay Reyes. Ano sa palagay ninyo mga kabilyar? Talagang matatapos ba ni Pasoko Inicio itong match nila at manalo dito sa final match?
paki-comment niyo po dyan sa ibaba. At dito nga makita natin na sa last ball na siya para sa rack number 5. Aiming ulit siya dito sa almost the same position, no? Doon sa kanyang tira dati at naka 1 score siya at yun, pasok pa rin. 3 points score natin dito mga kaibigan ng Kabilas. Kaya sumahabol itong si Nisho, no? Breaking siya dito sa rack number 6. Mukhang maganda yung break and run dito ni Tasuku Nisho sa rack number 6, no? At ito nga, nasa last 2 balls siya, pasok yung 8. Aiming ngayon siya sa last ball para sa rack number 6. Mukhang tatabla tayo dito mga kabilyard. At neck to neck na yung kanilang laban ngayon. All 3 ang score natin. At breaking advantage na ngayon sa Tasuku Nisho sa rack number 7. At dito nga, tingnan natin kung makaka-overpick na si Nisho. At may pumasok ng 2 at isa pang bola doon sa kabilang side. At meron siyang available shot, no, sa next object ball. Mukhang maganda yung break na yan ni Tasuku Nisho. All 3 ang score natin mga kabilyard. Mukhang nakakalamang na ngayon si Tasuku dito kay Efren Bata Reyes. Kaya subaybayan natin kung makabreak and run siya dito sa rack number 7. At doon nga, maririnig ninyo yung pagkakalabyos ng tako, no? Kaya napalipos yung tira dyan ni Tasuku Nisho. At agad-agara naman bumalik sa table itong si Efren Reyes para sa kanyang chance na ma-steal niya itong rack number 7, no? So chance ni Reyes ito, kaya panoorin natin mga kabilyar.
Medyo kinulang si Reyes ng ball position doon kaya humarang yung 8, no? At dito nga kailangan pa niyang mag-play safe para hindi siya mahirapan sa susunod na tira. At dito mukhang napagbigyan nga si Reyes sa kanyang play safe. Nakaharang ngayon itong ball number 8 sa dadaanan itong cue ball. Pero tingnan natin ang discarded dito ni Nisio kung makapag play safe din siya or counter safety. Panoorin natin mga kabilyard. Mukhang balak ang bola ni Nisio yung 7 doon, no? Pero mahina yung tira niya. At dito nagkaroon naman ng chance si Reyes para patamaan itong object ball. So, tingnan natin kung mapasok ni Reyes yan at mukhang ito nag-play safe ulit si Reyes. Talagang pinapahirapan niya itong si Nisio. Tingnan natin kung makabang shot ni Tasoko itong ball number 5 at makaposisyon sa ball number 6. Kaya subaybayan natin mga kabilyar. At dito nga napagdesisyonan ni Nisio na pinahin dito sa corner pocket, no? Pero hindi umubre dahil makapal masyado. At dahil dyan na-open itong 5 kay Reyes dito sa side pocket. Pwede rin sa corner pocket, no? So depende kay Reyes kung paano niya papasukin itong 5 at makaposisyon sa 6. So tingnan natin kung anong discard ni Reyes, sa side pocket ba or sa corner pocket. Sumalog yung 6 na yun, no? At nagkaroon tuloy ng chance itong si Nisio para ma-steal niya itong rack number 7 kay Reyes. Mukhang minalas doon si Reyes at medyo makapal yung tira niya na yun. Kaya kumalabyos, no? At nag-cliffhanging kanina at kumalog doon sa corner pocket. So tingnan natin kung may steal niya itong table. mali yung ginawang tira na yan ni Nisio. Nagkaroon tuloy ng chance si Reyes para may steal niya itong rack number 7, no? At tingnan natin kung hindi na sasablay dito si Reyes dahil medyo maliit yung mga
butas at yun nga, napasok ni Reyes yung bola. Last 2 balls si Reyes dito sa rack number 7 at mukhang medyo pipinahin niya pa itong 8, no? Pero tingnan natin kung magbintis pa si Reyes dito. Dito nga, alam ng mga audience na napakahirap ng tira na yan at makakuha ng ball position sa Nuevo. Pasok si Nuevo, 4-3. Ang score natin, maliwan si Reyes ngayon, isang puntos. Race to 11 ito mga kabilyard. Rack number 8 tayo at si Reyes ang break. May muntik nang pumasok na bola. Unfortunately, ito hahabol pa ba itong dos? At dito nga hindi pumasok yung dos dahil dyan dry break yan, at mukhang mahirap talaga yung tira na yon. At dito mukhang may chance si Nisio para maka-penetrate siya dito sa rack number 8. Pero tingnan natin, kailangan niya pa ipasok itong ball number 1 at nasa corner pocket na yung ball number 2. So tingnan natin kung magpo-play safe siya dito. At dito nga mukhang magja-jump si Efren Reyes. Bibihirang mag-jump shot itong si Reyes, no? Pero alam niya rin yung mga tira na yan. Dahil nga sa mga jump shot na yan ay nagkakaroon ng problema itong si Reyes dahil hindi niya makontrol na maayos yung bola. At talagang mapansin ninyo mukhang hindi talaga sanay si Reyes, no? Sa mga ganyang klaseng bank shot ay sa jump shot. Pero sa mga corner at saka sa mga pabanda-banda, yan dyan magaling si Reyes. Pero tingnan natin kung makaabante na dito si Nisio, no? At mukhang pahirapan talaga dito sa tira at nahihirapan sila sa kanilang mga play safe at dito nagpahirap pa rin itong play safe ni Nisio. Pero tingnan natin start dito ni Reyes. Alam naman natin si Reyes sa mga ganitong very tight na laban at mga play safe talagang lumalabas yung galing niya.
At dito nga mukhang nakakuha na ng magandang tira itong si Nisio, no? Pero kailangan niyang kumuha ng posisyon doon sa 3 sa kabilang side. At napakahirap yung anggulo nitong ball number 2. So tingnan natin kung magawa niya ng paraan niya. At dito nga pangalawang beses magpa-jump shot itong si Efren Reyes, no? Ganun pa rin. Hindi niya nakukuha talaga yung momentum sa mga jump shot na yan. At bagamat tinamaan niya, open naman ang table kay Nisio. So tingnan natin kung magawa ng paraan ni Nisio ito at ma-run out yung rack number 8. Kakaiba yung magic shot na yun ni Nisio, no? Talagang naipataob niya yung dalawang bola na yun sa isang tira lang. Ito ba isang fluke shot or intentional shot? Ano sa palagay ninyo mga kabilyad? Last 3 ball pa naman dito si Nisio dito sa rack number 4. Tatabla ba siya at makakatabla dito sa kanilang score? Kaya subaybayan natin. At doon nga mukhang malaking pagkakamali yan ni Nisio, no? Dahil makapal yung tira niya na yun at nag-clip hanging doon sa corner pocket sa itaas. So chance ngayon ni Reyes para ma-steal niya itong rack number 4, no? Rack number 8. At dito nga nakuha ni Reyes na may pasok yung 7 at medyo alanganin yung ball position niya dito sa 8, no? Pero manageable na ito ni Reyes at kailangan niyang pinahin ng mahusay para dito makaposisyon naman sa 9. At dito nga pumasok yung 8, last ball si Reyes sa rack number 8.
yung 9, 5 yung score natin dyan. Si Reyes pa rin ang matipid sa rack number 9. At dito mukhang umabante na talaga si Reyes, no? Dahil sa pagkakamali na ni Nisio kanina doon sa pagpina. At yun, pinigay pa ng sais. Kaya na-scratch si Reyes dito sa right pocket. At ngayon, chance ni Nisio makabawi. All-in-hand advantage. So, panoorin natin mga kapatid. Medyo mahina yung tira na yan ni Nisio, no, para dito sa ball number 2 sana. Pero dahil mahina kaya humarang itong ball number 6. Tingnan natin kung matamaan ni Nisio itong ball number 2 para sa side pocket at makakuha ng ball position sa 4. Kaya panoorin natin itong mga kapatid. Medyo crucial shot siya. Dito nga mukhang very disappointed doon si Nisio sa kanyang tira na yun, no? Hindi pumasok sa corner. At dahil dyan nagkaroon tuloy ng chance si Reyes makabalik sa table. Alam natin si Reyes, no, kapag bumabalik sa table at napakaganda ng ball position, mukha talagang makaka-run out si Reyes. Pero tingnan natin, mukhang sumobra naman yung tira dito ni Reyes para sa next object ball. At humarang naman yung ball number 6. So napalakas yung tira ni Reyes yan. So panoorin natin kung magawa ng paraan ni Reyes ito. Dito nga sa rack number 9, no, napakalinis ng mga packeting ni Reyes na yun. Bagamat ang hirap ng mga angulo niya, pero nagagawang paraan pa rin ni Reyes. Last 2 balls si Reyes sa rack number 9, aiming sa 8 at mukhang advantage na si Reyes dito sa kanilang laban. Pasok yung 8 at napakaganda ng ball position dito sa 9. Paalapakan din ng mga audience, no? Sabi nga, alam na this. Pasok yung 9, 6-3 ang score natin dyan. Naman yung kalahati si Reyes. At nasa breaking advantage pa si Reyes dito sa rack number 10. Panoorin natin yung mga kabilyar. Maganda yung break dyan ni Reyes, no, sa rack number 10 na yan. At may naipasok na bola. Maganda rin yung kanyang ball position dito sa next object ball. At tingnan natin kung marana up ni Reyes ito at umabante pa ng isang puntos. Kaya panoorin natin ito mga kabilyar.
Dito nga, napakahusay ng reverse thumb shot na yun ni Reyes, kaya naipasok niya yung ball number 2 dahil doon nagkaroon siya ng ball position dito sa 3. At ito nga, mukhang makaka-run out na naman si Reyes dito sa rack number 10. So panoorin natin kung hindi magminti si Reyes. Dito nga, sapul yung tira na yun ni Reyes sa side pocket, no? Mukhang nakaka-run out nga si Reyes dito sa rack number 10. Last 2 balls si Reyes, sabi nga ng maraming pull master, no? Alam na this, konting paatras lang dito sa 8 na yan. At dito mukhang napasobra pa yung atras ni Reyes na yan. Pero okay lang yan dahil maganda naman yung position niya dyan sa pagtira. Kaya last ball si Reyes sa rack number 10, pasok yung 9. 7-10 score, no? Tambak tayo dito ng 4 na rack. Mukhang lumayo na talaga si Reyes dito. Rack number 11, si Reyes pa rin ang magbe-break. At dito nga, maka-break and run pa ba siya? May pumasok sa corner pocket. So tingnan natin at subaybayan kung tapos na rin itong rack number 11. Panoorin natin mga kabigyan. Dito nga mukhang humarang ng kaunti yung 9 kaya naalanganin doon sa Reyes. Manipis yung tira ni Reyes na yan, no? At dahil dyan, nagkaroon tuloy ng chance itong Sinicio na ma-steal niya itong rack number 11 kay Reyes. Last 3 ball pa naman si Reyes doon pero ito mukhang suswertihin dito si Sinicio dahil nag-mintis doon si Reyes. Manipis yung tira niya kaya na-open ang table dito kay Nisio. Panoorin natin mga kabilyan.
ito nga tulad ng inaasahan, no? At mukhang may steal nga ni Tasoko Nishio itong rack number 11 kay Reyes. At para makahabol ng kaunti sa score itong kalaban niyang Hapones. At aiming ngayon si Nishio dito sa ball number 9 para sa rack number 11. Tingnan natin kung hindi magmintis dito si Nishio. Pasok yung 9, 7-4 ang score natin. Alam pa rin yung tatlong rack si Reyes. At breaking advantage pa rin dito sa rack number 12 itong si Tasoko Nishio. Tingnan natin kung makahabol siya ng score. Pasok yung dalawang bola, no? At mukhang maganda yung break niya doon. Tatlong bola ang pumasok. Napakahusay ng kanyang break. At dito tingnan natin kung ma-run out niya itong rack number 12. Meron siyang available shot dito sa next object ball. Panoorin natin mga kabinda. At dito nga tulad sa inaasahan natin, no, hindi talaga magpapatalo itong Hapones na ito dahil mahusay din sa kanyang packeting at mga cue ball control and positioning. Aiming siya ngayon dito sa 8 dahil last 2 balls siya dito sa rack number 12. Pasok na yung 8 dyan sa corner pocket para makakuha ng ball position dito sa 9 naman. At dito medyo mahina ng konti yung kanyang pagkakaikot. Pero okay na yan sa mga ganyang klase mga pool masters. Aiming siya ngayon sa 9 para sa rack number 12. Dito nga, pumasok yung 9, nakahabol ng 2 puntos kaagad si Tasoko Nishio doon. Kaya ang score natin ay 7-5. 2 puntos na lang ang labang dyan ni Reyes. Breaking advantage si Nishio pero minalas naman siya dahil na-scratch yung bola dito sa side pocket. At dito na sa ball in hand advantage naman si Efren Reyes. Alam naman natin na sa 96% yung percentage ni Reyes kapag naka-ball in hand at nararan out niya yung table. So tingnan natin itong rack number 13 na ito kung maran out ni Reyes.
At dito nga tulad sa inaasahan, no, mukhang mararan out nga ni Reyes itong rack number 13. Aiming siya ngayon sa last ball dito sa 9 sa corner pocket. At mapansin natin talagang medyo nasa momentum na ulit si Reyes. Pasok yung 9, 8-5 ang score natin dyan. Last 3 rack na lang si Reyes, no, para sa kanilang final match. At dito nasa breaking advantage si Reyes sa rack number 14. So tingnan natin kung makalayo pa si Reyes dito, no. Pasok ka agad yung dalawang bola, no, sa side pocket, pero humataw pa yung isang bola, kaya 3 bola ang naipasok ni Reyes dyan sa break na yan. May available shot siya dito sa ball number 2. Kaya tingnan natin kung maran out nitong rack number 14. At dito nga mukhang hindi na pagbibigyan ni Reyes itong kalaban niyang Hapones, no? Dahil dito sa pinapakita niyang precision shot sa mga tira niya. Dito sa rack number 14 mukhang makaka-break and run si Reyes dahil sabi nga ng marami, alam na this. Ito nga, tutok na itong 9, no? Last ball para sa rack 14. At nood lang dito si Nisio. Pasok yung 9. 9-5 ang score natin. Lumayo agad ulit ng 4 na puntos si Reyes. Dalawang rack na lang para sa kanilang match, no? Dahil race to 11 lang ito. Si Reyes pa rin ang nasa breaking advantage. Pero dito sa break na ito mukhang walang pumasok. At tingnan natin, may isang pumasok doon sa corner pocket, no? Kaya may available shot si Reyes dito sa next object ball. So tingnan natin kung maka-break and run siya ulit dito sa rack number 15. Dito nga mukhang kinakabahan na itong Japanese pool master na ito dito sa pinapakitang tira ni Reyes, no? Mukhang makaka-break and run na naman si Reyes sa pang-anim na pagkakataon. At dito na ipasok ni Reyes yung 7. Last ball si Reyes dito sa rack number 15. At mukhang mauna siya sa top of the hill, no? At ito nga, pasok yung 9, kalahati, no? Ang lamang ni Reyes, 5 rack. 10-5 ang score natin sa top of the hill na si Reyes. Last rack para sa rack number 16. Aiming siya para sa break. At dito nga, nag-break si Reyes. May pumasok ka agad dyan sa dalawang bola na yan. At meron din available shot si Reyes.
Finish na ba dito si Reyes sa last rack na ito, sa rack 16? So baybayan natin yan mga kabilyard. At dito nga mukhang alanganin ang posisyon ng toss. Magbabang shot siya doon sa corner pocket para makakuha siya ng magandang posisyon sa next object ball. At dito nga aiming sa dos, bank shot, at mukhang mako-combination pa yung 8. At yun nga, pumasok yung 8 na tandahan na yung tira na yun. Kasi fluke shot ba? At nakaposisyon pa siya dito sa dos, no? Napakahusay yung tira na yun kung intentional. Ano sa palagay ninyo mga kabilyard? Fluke shot ba yun, 8, or intentional shot? Pakicomment niyo po dyan sa ibaba. Dito nga mukhang sinuwerte itong si Nisio doon sa tira niya, no? At mukhang ambidextrous din ito, nagkakaliwa sa tira niya. At mukhang makaka-run out siya dito sa rack number 16. Tingnan natin yung husay dito ni Tasuku Nisio. At yun nga, medyo magaling din pala siya sa kaliwat sana ng tira. Bagamat kanan itong si Tasuku Nisio, no? Mahusay yung kanyang pinakitang bank shot combination kanina sa 8, pero mukhang fluke shot yon. Ano sa palagay ninyo mga kabilyard? Aiming siya sa last ball, pasok yung 9. 10-6 ang score natin dyan. At mukhang humahabol dito si Tasuku Nisio sa rack number 17. Kaya panoorin natin mga kabilyard.
Husay yung pagkakabang shot niya sa ulo, no? Talagang pumitable na kalaban din itong si Tasuku Nishio, pero naunahan lang talaga siya ni Reyes. Pero mahabol siya ng puntos dito sa rack number 17. Malamang talagang nagagalingan niya para makahabol siya dito kay Reyes dahil nasa top of the hill na si Reyes. At yun lang, nag-bump yung cue ball doon sa isang bola, no? Kaya medyo humarang itong 9 para dito sa 7. Medyo minalas ng konti dyan sa posisyon ng cue ball. Pero tingnan natin kung magja-jump shot ba dito si Nishio o mag-kick shot. Anong diskarte ni Nishio? Panoorin natin dyan, mga kabilyar. At dito nga minarkahan ni Nishio, no, sa posisyon na yun para maipasok itong ball number 7 sa side pocket para i-kick shot niya. Tingnan natin kung tatama ng eksakto sa kanyang tinuro na yon. At mukhang mahusay din sa mga ganyang klaseng anggulo itong si Tasuku Nishio, no? So tingnan natin yung diskarte niya dito. At yun nga, naipasok ni Tasuku Nishio, no, yung 7 sa side pocket based kung sa kanyang tinuro. At meron pa siyang available shot dito sa 8. Napakahusay niya. At talagang humahabol siya dito sa score ni Reyes. So panoorin natin kung ma-run out niya itong rack number 17. Dito nga, tulad ng inaasahan natin, mukhang makaka-run out nga diyan sa rack 17 itong si Nishio para humabol, no? Pasok yung 9, 10-7 ang score natin dyan. Hinahabol talaga siya at pinipilit niyang makabawi, no, dito sa score ni Reyes. Sa rack number 18, si Nishio pa rin ang mag-break. At tingnan natin kung maka-break and run siya dyan. Medyo alanganin sa mga pasok ng bola. May pumasok na isang bola kaya nandiyan pa rin sa table si Nishio at meron siyang available shot dito sa ball number 1. Kaya panoorin natin, mga kabigyan. At dito nga mukhang manipis yung tira na yun ni Nishio, no? At sumablay dyan sa tira niya na yan. At unfortunately, ito babalik sa table si Reyes. At napakaganda ng layout ng table, no? Mukhang sabi nga ng marami, alam na this. At
konting ikot lang ni Reyes sa mga bola na yan at makakapanalo na siya. Kaya panoorin pa rin natin kung hindi magminti si Reyes dito sa rack number 18 at ma-run out dito. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga, nasa last 3 balls si Reyes, no? At mukhang mararan out niya nga itong last rack na ito. Pasok yung sa is, pero masama yung ball position niya dito sa 7. At dito kamot ng ulo si Reyes dahil mapangit, no? Yung pagkakaposition niya sa 7. Nasa last rack pa naman si Reyes. At dito sa table number 18. Pero tingnan natin kung magawa ng paraan ni Reyes. Panoorin natin mga kabilyard. Ganda yung pagkakabang shot doon ni Reyes, no? At dito last ball siya, mukhang pahirapan pa ito dahil long shot at dito nga medyo makapal yung tira na yun ni Reyes at hindi pumasok. Dito mayroon chance ngayon si Tatsuko Nishio para na-steal niya itong laro na ito, itong game na ito, ditong block number 8 at konting pina lang ito, no? Para maipasok ni Tatsuko Nishio. So panoorin pa rin natin mga kapatid. At dito na tinira ni Nishio, medyo mahina talaga yan. Ganun pa man na-open ang table at pasok na ito kay Reyes. Sigurado nag-consider na si Nishio at panalo sila. Thank you for watching guys.